Grabing revelasyon ang yumanig sa buong bansa ngayong araw. Sa isang matapang na pahayag, kinumpirma ni Rizatanas ang kanyang tuluyang pagtiwalag sa kampo ng palasyo. Ayon kay Rizatanas, hindi na raw niyang kayang manahimik habang patuloy ang umano'y katiwalian, abus sa kapangyarihan at mga kasong isinusulong laban sa kanilang pamilya. Isiniwalat din niya ang ilang sensitibong impormasyon na maaari makapagpatumba sa kasalukuyang administrasyon. Sa gitna ng kontrobersyang ito kapansin-pansin ang biglaang pagkawala ni Pangulong Kuting Jr. Ayon sa mga ulat, lumipad raw ito patungong Amerika, di umano'y upang umiwas sa mga kasong isinampan laban sa kanya sa loob at labas ng bansa. Hindi pa malinaw kung ito ay opisyal na biyahe o isang desperadong hakbang upang magtago mula sa pananagutan. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang Malacanang sa isyong ito. Samantala, nagkakagulo na ang kaalyado ng Pangulo sa Kongreso at Senado. Kaliwat ka ng panawagan ang lumabas para sa agarang investigasyon hinggil sa mga paratang ni Rizatanas. Ayon sa ilang mambabatas, ito na raw ang pinakamalaking political fallout sa kasaysayan ng administrasyon ni Kuting. Patuloy naming babantay ng masusunod na kaganapan at mag-uulat ng mga bagong detalye sa oras na ito'y lumabas. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Kaya diyan sa Malacanang kahapon, itinanggi lang ho nitong si Auntie Claire yung pagkakadawit di umano nitong si Lisa, yung nangyari doon kay Tantoco. Hindi walang kinalaman, wala siya doon sa lugar, hindi siya kasama sa hotel. Lahat yan gawa-gawa lang daw ho, sabi nitong si Auntie Claire, paninira lamang dito kay Lisa Araneta Marcos. Ngayon naman, yung mga tanong na talagang kating-kati yung mga tenga natin na gustong marinig, na iba to dito sa ali na to, dito kay Auntie Claire. Siyempre, sino magtatanong dyan? Walang iba kung hindi yang si Manong Ted Filon. Ito ho mga kababayan. Yo, aka Hill Billy Willie, good morning to you and thank you for watching. Ngayon po tayo po'y mapalad at tayo po'y lubos na nagpapasalamat sa Kanya sa pagbibigay po ng panahon sa ating pong mumunting palatuntunan, sa ating pong himpilan sa True FM, ang ating po namang Undersecretary at Palace Press Officer, si Attorney Claire Castro. Madam Secretary, maganda umaga po sa inyo, ma'am. Good morning, Sir Ted. Good morning, Cha. Ayan. Good morning. Morning, Attorney Beauty. At salamat po sa panahon. Itong si DJ Chacha, parang ano kayo Parang close kayo Attorney Beauty. Attorney, we appreciate this time na inyo pong binibigay sa aming program. Okay, first things first. Ma'am, kumusta po kayo? Okay na okay. Okay. Very nice. Dito po ngayon, ma'am, sa biyahe po muna ni Presidente, meron na ho ba siyang contingent? Buo na ba yung kanyang entourage, kumbaga po, na makakasama sa kanya pong biyahe? It's July 22nd po, ma'am? Yes, may makakasama po siya, pero di ko lang po alam kung may authority ako to give details on that. Mas maganda po siguro yung DFA po yung tanongin natin patungkol po sa biyahe. Opo. But definitely, ma'am, dito po kasama ang ating mga ang Trade Secretary, no? Itong mga punong abala dito po sa usapin ng tariff. Yes po. Okay. Ma'am, ito lang po, no? Ito ho ay uunahin ko lamang kasi kahapon po naglabas na kayo ng statement tungkol po dito sa napakaingay sa social media na sinasabi nga pong pangyayari sa Los Angeles. I hope you don't mind para lang ho direktamente makatugon kayo doon sa official statement ng office ni Senador Amy Marcos. Ma'am, ha? Babasahin ko lang po ito para po ang tugon po ninyo ay eksakto. Dito po sa kanyang statement na inilabas, July 14, dito po sa mga sinasabing aligasyon, given the gravity of these allegations and the matter's undeniable public interest, I urge Malacanang to issue a comprehensive report on the circumstances of Mr. Tantoco's death
Ito po yung pagkamatay ni Ginoong Paulo Tantoco at kami po humihingi ng pangunawa sa kanyang pamilya sa pagtalakay po sa isyong ito. Kasi nga po ito ngayon ay nagkaroon na po ng usapin dahil sa statement na ito ni Binibining Marcos, including any involvement, direct or indirect, of the First Lady or other Philippine government officials. Nako, yari I tayo also dyan. call for the clarification of the First Lady's whereabouts in the relevant time as may be reflected in official records such as the medical examiner's report to dispel further speculation. Ano po ang inyong pong official na pahayag po dito? Unang-una po, hindi po kami maggagawa ng pagpapaliwanag dahil lamang sa utos ni Numan. Kahapon po, binigay na po namin ang statement para po maliwanagan ang taong bayan dahil nga sa kumakalat na fake news na ito, disinformation. We owe it to the people para po yung mga tao po, ang taong bayan po ay makita kung sino ba yung nagsisinungaling at sino yung gumagawa-gawa lang ng kwento. So wala po kami obligasyon na mag-report kay Numan, obligasyon po namin na ipaalam ang katotohanan sa taong bayan. Opo. At ano po ang katotohanan po, ma'am, dito po na binabanggit po ninyo? Yung pong pinalabas kasi na police report, digitally altered po yon. Na binabanggit pati yung pangalan ni First Lady, yung party po na yon, digitally altered po. Hindi ho ganyan yan. Kayo naman, oo. Hindi pwedeng ganun na lang na sasabihin nyo, altered yan, ganito yan. Ilabas nyo ho yung official document na kung saan ipapakita nyo, ito yung hard copy ng document galing Estados Unidos, si kaibigan na, marami naman kayong kaibigan dyan. Hingi kayo ng kopya ng police report na kung saan, ito ang original, ito ang galing sa Amerika. Yung kasi galing sa website yun, paano yung sasabihin? Labasan nyo kami ng totoo, yung sinasabi nyong totoo. Pakita nyo yan sa sambahin ng Pilipino. Hindi yung peke yan, yung totoo ganito, altered yan. Wala naman kayong pre-presentan dokumento. Mali naman yun. Opo. Digitally altered po ito. Meron ho ba kayong informasyon kung sino ang may gawa nito? Nako. Wala po kaming alam na informasyon kung sino mismo yung nag-alter. Pero kung sino yung naglabas, ang presumption, siya yung nag-alter. Presumption. Ganda naman sa batas natin, sa law. Kung sino may hawak na fake documents at siya ang nagpalabas ito, ang presumption, siya yung gumawa. Opo. Yan pong sinasabi niyo siya ang may gawa po, at ang presumption po siya ang pinanggalingan nito. May sinasabi ho kayong mga taong responsable nga at kakasuhan daw po. Meron ho ba kayong informasyon kung sino-sino itong kakasuhan at ano po ang kasong kakaharapin? Dinawin ko lang po, Sir Ted, wala po akong sinabing kakasuhan. Tinanong lang po sa akin ay posible bang kasuhan. Okay. Ang sabi natin po kahapon ay pag-aaralan. Pero malamang ay napapanahon na. So, kasuhan nyo na. Kasuhan nyo kung sino yung naglabas niyan. Kasuhan nyo na ho, madam. Yan ang hirap sa inyo. Puro kayo banta eh. Di ba? Kasuhan nyo na. Kung kakasuhan po, ayan po ay depende po sa unang ginang at sa mga taong involved po at pag-aaralan po yan. Opo. So kumbaga po, para na iklaro natin ang inyong statement po, kung meron mang kakasuhan, opo, ang magkakaso dito ay ang unang ginang. Opo, saka yung mga taong nadamay po, mga pribadong taong nadamay sa kagagawa nito mga obstructionist na po. Opo. Ma'am, mawalang galang lang po, attorney, ha. Dito ho sa pagkakataong ito, kasi nga kami po sa aming pong programa, yun din po ng paggalang sa pamilya ng mga nasa sangkot dito. Meron ho bang naging ugnayan na ang tanggapan ng unang ginang sa pamilya po dito nung namatay para lang ho sa sitwasyon na ngayon po ay ito na naman po ay lumalaganap nga sa social media at pinag-uusapan? Sa aking pagkakaalam, meron po at yun nga po, ang unang ginang po, actually, para sa sarili niya, hindi lang po siya nag-worry for her dahil alam niya po yung katotohanan. Mas nag-aalala po siya sa pamilya na nagluluksa, yung naapektuhan. Hindi ganoon. Anak ng toko, hindi ganoon. Kalimutan na natin yung nagluluksa. Huwag na natin pagbanggitin.
Yung si Pau Pau na lang, pangalan Pau Pau. Ang tanong dito, meron bang involvement si Lisa Araneta Marcos dyan sa nakaganapan na yan? Nasaan siya ng oras na yan? Hindi yung, yan ang hirap naman. Gagamitin nyo pa yung na-accident na nga sa kakagamit ng pulburon tapos naaawa na. Hindi naman totoong naaawa kayo kasi kung naaawa kayo, imbis na i-deny nyo na official entourage, bantakan nyo, sinabi nyo hindi siya official entourage. Noon pa man, paglabas pa lang ng issue na yan, marami nang naglabas ang balita na official entourage ni Lisa Araneta Marcos, siya ang si ano. Ang dating parang dininay nyo yung si Paulo Tantoco, di ba? I-deny ho siya na mismo mga kasama niya dyan sa trip na yan. Yun ang nakakaawa. Hindi nakakaawa na mapag-usapan at saka hindi naman siya binabanatan dito. Again, pribadong tao yang si Tantoco. Hindi, kung gusto niya magpakagurgur, pumlakda na lang siya na isang araw sa kakagamit ng pulbur. Wala tayong problema doon. Hindi niya hinahawakan, wala siyang hawak na pwesto sa pamahalaan, wala siyang hawak na pera na sambayanan. Wala tayong problema dyan. Kahit ubusin niya lahat ng kayamanan nila sa pag-Coca-Cola, walang problema yan. Ang tanong lang naman ho dito, nasaan ho si Lisa nung kasalukuyang nangyayari ang party-party na yan? Marami hong naglabas ang mga video. Gusto niyo, ipakita ko sa inyo yan eh. Ipakita ko ulit. Eto, magsasayawan na naman tayo. Yan ayan o. Madam, hindi ho natin publiko na eh. Inatinan niya doon pera ng sambayanan ang ginamit. Manila Film Fest. May Film Festival pa kayong nalalaman. Ngayon, merong nangyaring ganyan. Pero kung yan, birthday party ni ganito, birthday party ni ganyan. Nagurgur yan si Tantoco doon sa birthday party, inuwi na lang ang kanyang mga labi. Wala ho tayong problema dyan. Bakit ba na-curious ang ating mga kababayan dito sa partikular na pagkakagurgur na to nitong si Tantoco? Dahil nga kasama siya ni Lisa. At yung pangalan ng mga Marcos nakakabit ang pulburon. Di ba? Kaya ang mga sambayan ng Pilipino nagtatanong kung ano ba talaga ang nangyari dyan. Pera na sambayan ng Pilipino ang pinang-party-party nila dyan. Paintindihan ginugulo nyo Mga pribadong tao na naapektuhan dahil lamang sa gustong sirain ang unang ginang at ang Pangulo, pati na ang administrasyon. So doon lang po siya nag-work. Opo. Yun ho bang ginang nito pong sinawing palad rito ay konektado pa po? Konektado ba daw ho hanggang ngayon sa palasyo at may posisyon sa tanggapan ng unang ginang? Yes po. Opo. At ngayon ho ba ay bumapasok na po o naka-leave pa rin po siya? Nagtatrabaho na po. Bawal po sa amin ng bakasyon masyado. Hindi po alam. Paano hindi ipagbabawal? Napakarami yung dapat sagutin. Napakarami yung problemang dapat na mahingi ang sa bagay, no? Kahit na sanda mo ka lang problema, hindi nyo naman masagot-sagot eh. Halimbawa na lang itong pagkalagkad ng pangalan itong si Lisa Araneta Marcos dito sa issue na ito. Mapanggang sa ngayon, hindi nyo pa rin mabigyan ng konkretong kasagutan. Ano ba itong mga video na ito na naglalabasan? Ito yung sagutin nyo. Di ba? Nandiyan si Lisa. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Habang nagkakantahan sila, teka lang, ba't hindi lumilitaw yung pagmumukha ni Palaka? Teka lang, Palaka, ikaw pa. Ayun pala si Palaka. Baka sinasabihin, ayun si Tantoco. Ayun, ito. Yan pakita ko natin. Ayan si Lisa. Ang sarap ng ngiti niya dyan. Talagang palong-palo siya. Pasayaw-sayaw pa talaga. Yan naman, yung kumakanta, yun si Tantoco. Yan. Para maliwanag, yan, Halimbawa, yan, ito. Yan. Ayan, pasayaw-sayaw pa siya dyan eh. Ayan si Tantoco, kumakanta pa siya ng I Will Survive. Hindi siya nakasurvive. Siya lang ang hindi nakasurvive. Si Lisa nakasurvive. Tantoco. Allowed. Dapat trabaho. Bawal ang bakasyon-bakasyon. Okay, sige po. Sa biyahe po ngayon ni Presidente Marcos sa Amerika, kasama po muli ang unang ginang? Hindi po. Yun! Hindi na sinama nitong si Marcos Jr., nitong si Lisa. Mahirap na, baka meron na namang magurgur eh. Di ba? Baka meron na namang pumlakda eh. Baka meron na namang
Hindi pa ho siya pwedeng magpunta ng Amerika. O sige nga kung ang gilig sumama-sama niyan eh. Sa Amerika pa ba siya hindi sasama, di ba? Ang hilig, ano yan eh, yung tipong masyadong mapapilyang alin na yan. Sa lahat ng bansa pinupuntahan ng asawa niya, dapat lagi siyang nandoon. Ano ang dahilan kung bakit hindi siya sasama sa Estados Unidos pa? Makikipagsosyalan siya doon sa asawa ni Donald Trump? Doon pa talaga siya hindi siya makakasama dahil nga dyan sa iskandalo na yan. Nakakaladkad ang pangalan niya dyan. Di ba? Oh. Iyan ang dahilan. Hindi siya sama. O alam na natin kung ano dahilan dyan. Baka hindi na siya makabalik. Okay, opo, sige. So, ma'am, dito po ngayon sa usapin po ng pinakahuling ratings ng ating Presidente SWS. Ano Yan. po, no? At ito po ay sa buwan ng June. Ano po muna po ang sabi ni Presidente? Una-una po, syempre po natutuwa, pero ang sabi niya po sa amin ay kahit ano pa po ang numero ng mga survey, hindi po kasi siya maaapektuhan kung mababa, mataas. Siya po talaga ay tutok lamang po sa trabaho. So kung nakikita po ng taumbayan yung kanyang ginagawa, masaya po. Kasi yun naman po talaga yung gusto ng Pangulo. Makita po ng taumbayan kung ano po yung improvement para sa kanilang buhay, kung ano po improvement ang maibibigay ng gobyerno para mas umangat po ang buhay ng bawat Pilipino. So, it will not matter po on the part of the President kung mataas, mababa sa survey. Pero salamat po kung napapansin po ng taong bayan ang kanyang mga ginagawa sa ngayon. Hindi, kayo naman. Huwag ko kayong magpabola dyan. Tumataas ang survey niya dahil nga malapit na ang SONA. Ngayon, kung magsosona na tapos sad-sad pa rin ang kanyang sino pang maniniwala, diba, sa mga sasabihin niya sa SONA niya. Kaya ano ho yan, wag ho kayong magpabudol dyan. Panibagong pambubudol na naman ho ito ni Auntie Claire. Sigurado ho natin dyan na yung survey na yan, ho yan, mind conditioning. Di ba? Bago pa man ang SONA, ihahanda na nila yung, ang tawag dito, yung kaisipan ng sambayanan, tumataas ang ganito, gumaganda yung ganyan. Kabalbalan ho yan. Opo. Ito ho kasing ratings issue na ito, bago pa itong pinakahuling result ng trust and approval ratings po ng SWS, pinag-uusapan na agad-agad ng iba, yung ng performance ng dating kalihim ng PCO na si Ginoong J. Ruiz, no? Sa usapin nga ng ano ba magiging bunga nito, tataas ba ang ratings ng presidente na maaari daw maging basihan nga sa kanya pong pananatili sa pwesto. Ma'am, ito pong June ratings, tumaas. Kailan kaya napagdesisyonan po yung pag-aalis kay Ginoong J. Ruiz? Kung tumaas naman po ang ratings niya, bakit siya inalis? Nako, yan ang tanong. Hindi ko po masasagot yan. Kung ano po yung naging dahilan. Siguro po, meron talagang trabaho na naaayon po kay Sec J. Ruiz. So, hindi ko po matasagot categorically kung bakit po siya natanggal or pinalitan ng Sec Dave Gomez ngayon. Sa ngayon ho ba, ma'am, diyan po sa PCO, meron ho bang nangyayari o mangyayaring balasahan in the light din po of the news report na yun daw pong mga quote-unquote political appointees ay pinagbibitiw? Opo. Meron po. Kasama po tayo dyan. At maggagawa po tayo at magbibigay na po tayo ng courtesy resignation. Opo. Yan. Kasama po kayo sa sa obligado dito po sa order ni OIC Secretary Dave Gomez. Kailan po kayo maghahain, ma'am, ng inyo pong courtesy resignation, attorney? Ngayon po. Opo. Pwede ba pakihintay muna matapos ng aming interview? Hintayin muna natin. Ikaw naman, masyado ka namang halatang hirap na ho itong yung hindi niya na ho makayanan ng pagdepensa dito sa pamilya na to. Kaya kung sakaling tanggapin man itong si Dave Gomez ang iyong resignation, ho yan, sa tingin natin, ayos lang yan, Ante. Sorry po, ma'am. Anyway, opo. Ma'am,
ito hong ngayon na bago nga pong PCO acting secretary kasi wala pa naman siyang confirmation. Ito hong sinasabi kasi nung una parang performance, 'di ba? Ang magiging batayan daw po nung magkakaroon ng performance audit, no? Opo. Ngayon po bago na po ito, ano ba ang balita diyan sa palasyo? As in resign all na tapos bahala na itong bagong upo na ang maririting? Opo, ganun po. So, para po mabigyan po din siya ng leeway para makapamili po kung sino yung mga taong pwede niyang isama. At syempre po, mas maganda po talaga kung kilala niya yung tao na makakapagsilbi po para sa taong bayan. Okay, sige po. Meron na pong tanong muna si Chacha bago po magpatuloy po ang inyong abang lingkod. Yes po. Yusek, Attorney, good morning po. Madalas ko marinig sa inyo yung salitang obstructionist, propagandist. Huwag tayong maging specific dito lang sa recent issue no na kinasangkutan po ni First Lady, but kita naman po natin ngayon yung paglaganap ng fake news. Malala po talaga. May specific na po ba na utos ang Pangulong Marcos Jr. kung paano po lalabanan ng kanya pong administrasyon? Ito pong laganap na misinformation and fake news na meron po tayo ngayon. Sa ating po pagkakaalam, inuutusan po talaga sa Secretary Henry ng DICT para po tumatugunan. Especially po, ang talagang naglalabasan po talaga yung sa social media. Sa mainstream naman, wala tayong problema eh. So, alam ko po, mayroon pong direktiba ang Pangulo kay Secretary Henry. Ano pong CICC? Yes po. Kung alam niyo po, Attorney, baka pwede niyo sa aming ma-share. Ano mismo ang direktiba ng Pangulong Marcos? Ang alam ko po, inaaral nila yung talaga pong mga gumagawa lamang ng fake news. Inaaral po nila kung anong mga channel to, kung anong mga platforms to, at kung sino yung mga involved dito para po kung kailangan ma-take down kasi po hindi po maganda para sa progreso ng bansa natin. Kung puro fake news ang pinapakalat nila. Kasi, at nakaka-affect na rin po ito sa taong bayan kung paano ba sila magdidesisyon ng tama dahil kung nakikita nila puro fake news. So talagang makikita po natin, bago bumaba sa pwesto ang Pangulo, hindi titigilan, tatantanan, ito po nagpapalaganap ng mga fake news? Tututukan po nila ito? Opo, tututukan po. So sa paanong paraan, kakasuhan po yung mga alam ninyo na talagang nagpapalaganap nito? Hindi po ako particular kung paano nila gagawin, pero malamang po makikipagtulungan din po sila sa ibang law enforcement agencies natin. Sige, babantayan po namin yung Ang hirap no? Imbis na sagutin yung tanong ng sambayanan na kung saan kaya lang naman na-emphasize itong mga vlogger, yung mga channel, yung mga platform na nagsasalita itong mga itong mga political vlogger na to dahil nararamdaman ng mga manonood yung mga sinasabi nila. Nakikita yan ng mga manonood kung paano mag-perform ang pamahalaan. Ngayon imbis na pakinggan o basahin yung sentimiento ng sambayanan, ang gagawin ng administrasyon ng bangag na to, kakasuhan, tatanggalin. Yan, ganyan maggalawan ng mga diktador. Pagka hindi ka sang-ayon sa kanila, ang tawag dito, fake news ka na kagad. Gagawin ng CICC dyan po sa paglaban ng administrasyong Marcos dito sa fake news. Pero punta po tayo dito, Attorney. Paano ba to, Auntie Claire? Pinapanood ko video mo. Kumbaga, ilinalabas ko ang saloobin ko dito. So, fake news na ako, ganon. Nakmanto ko. Hindi naman, wag naman tayo. Huwag masyado ng kababuyan yan pagka ganyan. Huwag naman ganyan. Sa mainit na usapin din po ngayon, yung paglaganap ng online gambling. Kaliwat kanan din po ngayon. Itong mga mambabatas natin na nagpapahayag na ng kanilang concern na dapat daw po, may mga nagsasabi, total ban ng online gambling. May mga nagsasabi namang mas higpitan daw po yung restrictions nitong mga meron na tayo ngayon na online gambling. Pero sa pakikipag-usap niyo po sa Pangulong Marcos Jr., sa pinakahuling panayam niyo, ang sinasabi ninyo, pag-aaralang maigi kung ano talaga ang dapat gawin dito. Paano po kaya babalansihin ng Pangulong Marcos Jr. yung epekto po nito ngayon sa mga naa-addict na sa online gambling, maging yung economic gains din naman na naibibigay nito sa bansa po natin? Actually, ito po, since wala pa nga pong pahayag ang Pangulo patungkol po sa online gaming, tingin ko po babalansin po talaga ng Pangulo kung paano ito bibigyan ng solusyon. Unang-una po kasi,
dapat aralin din po ng ilang mga mababatas natin, hinay-hinay po muna tayo sa mga pagsasalita or kanilang pagbibigay ng suggestion. Aralin po ito ng malalima. Kasi meron pong napag-alaman na yung isabong po, di ba po yan po ay naban? 2022. Okay? Hanggang po yan ay ban po. Pero marami pong pumasok na illegal. Na shout out doon sa kanya, doon sa isang vlogger ha, ano yung talpakan yung kanyang advertisement una pa lang ng kanyang video. Kilala niyo siguro yun. Yung wala nang ginawa sa buhay niya kung hindi banatan, manira ng ibang tao sa kanyang mga content. Yun, yung content creator na yun. Maraming follower yun eh. Hindi ko na sasabihin pangalan. Bahala na ko kayo, hanapin nyo. Yun, siya bagay vlogger yun ng administrasyon. Kaya hindi nila babanatan yan. Diyan kayo magaling. Pagka usaping Pogo, ang bibilis nyo. Pogo ban. Mga hindi naman mga Pilipino naglalaro dyan. Di ba? Hindi naman ang mga Pilipino naglalaro dyan. Pero pagka Pigo, pagka online gambling ng mga Pilipino, okay lang. Walang problema. Magsugal kayo na magsugal. Isabong. Okay? So, yung isabong na lisensyado noon, yan po ay nakakapagbigay po ng magandang revenue na maaari po mapakinabangan ng taong bayan sa ospital, sa pagbibigay ng ambulansya, sa mga schools. Marami po mabibigay sana. Sana po ay yung lisensyado. At namomonitor po yan. Kasi lisensyado eh. Pero nung tinanggal po yan, umusbong lahat ang illegal isabong. At siguro naman, nakikita natin at may mga malamang nakilalang personalidad na involved sa illegal. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!